Oy pre, nakaranas ka na bang santolin? I mean, sinantol ka na ba habang kinakain? Ay, kinain ka na ba habang sinasantol? Nasantol, hindi. Nakakain ka na ba ng sinantol? Sheesh! Ang tagal ng review sa akin ito, yun. Nakakain ka na ba ng sinantol? Pero sana all sinantol. Malungan to ma. Masarap to mga lodi. Panahon ng santol sa amin, dami nag-request kung paano magluto nito. So, tara samahan nyo ako. Magluto ng sinantol at baka mamaya masantol man lang. Sheesh! Hi guys, ako si Kuya Renan. Tambay ako, pero marami yung pangarap. Pangarap ko yung mama na walang ginagawa at kung paano gagawin yon. Nako, hindi ko pa rin pulam. At ngayong araw, samahan nyo ako magluto ng sinantol. Most of the time tawag ko rito gulay na santol kasi medyo nasasaguan ako sa term na sinantol eh. Shaway ka lang, Jay. Ay, wow. Hindi man makapagal magubak ng santol. Tanglay sa kamo. Pwede pa ano yun, taka. Kasi guys, una, babalatan natin yung santol. Normally, ang gagawin natin is, ginagawa ko normally is, binibiyak ko to. Tapos, kinakayod ko ron sa kudkuran ng nyog. Kaso, wala akong kudkuran. So, ang gagawin natin dito is, babalatan, bibiyakin, tanggalin yung buto. Tapos, i-blender natin. Same lang din yun. Sana kayong durugin ng blender, mga idol. And then, ang panahon ng santol dito sa amin, usually yung mga tao pag magluluto ng ganto, bumibili sila hindi yung ganto na nasantol. May nabibili nito sa palengke na gayat. I mean, parang kinayos na gano'n. Tapos, binuburo lang siya. So, ngayon, kung may santol kayo sa lugar nyo, tapos di nyo alam ano gagawin, gusto nyong magluto ng sinantol, kaso di ba hindi naman to magtatagal, ang gagawin nyo lang guys is, kakayurin nyo siya. Okay, papakita ko sa inyo yung process ng pagluluto. Kung meron kayong santol dyan, maraming bunga, tiyagain nyo lang. Kayurin nyo, o kaya i-grate nyo, gano'n. Tapos, iburo nyo. Lagyan nyo ng asin, para ka lang gumagawa ng bagoong. Yung katotohanan guys, lately ko rin lang nalaman na pwede pala iburo yung santol. Ang sistes, para ka lang gumagawa ng bagoong, damihan mo lang yung asin, tapos hugasan mo na lang siya pag magluluto ka na. So, kaya daw magtagal ng isang taon, isipin nyo yun. Itong ginagawa ko ngayon guys na biniblender ko, medyo experimental to. Pero ako na magsasabi sa inyo, mas okay po kung kakayurin nyo yung santol kasi yung malambot na part lang ng santol yung makukuha nyo. Dito sa akin, medyo kasama yung parte ng balat, medyo matigas yun guys. Pero okay lang, kayang-kaya kong bawiin yun sa pagluluto. Pero sa mga magta-try pa lang, sa mga hindi pa nakakapagluto ng sinantol, advisable siya guys na kayurin nyo na lang para mas okay yung result. Yung process na ginawa ko ng blender ko, nilagyan ko siya ng tubig guys para mas madali siyang madurog. Lalamasin ko nga rin pala sa asin yun guys kasi binalatan nga lang natin, medyo mapakla yung magiging results kung hindi natin lalamasin sa asin. And syempre hugasan natin siya tapos pipigay natin maigi. So, ayan ay tsura niya guys, oh, di ba? Para siyang soy meal. Pero okay na yan mga idolo. Medyo hindi siya ganun kapino kesa doon sa kakayurin mo, pero okay lang yan. Pag yan naluto na, lalambutin naman yan eh. So, ilipat na natin to mga idolo. Kala nyo konti lang, di ba? Pero pag medyo hinimay mo siya ng ganito, marami na yan mga idol. Chop na tayo ng aromatics mga idolo. So, ayan, bawang sibuyas lang to mga lord. Alam niyo guys, sa mga hindi Bicolano dyan, merong sikreto sa pagpipiga ng ng gata eh. Dapat, hindi ka lang basta-basta pipiga eh. Dapat may feelings eh. May feelings. Para mas makuha mo yung katas talaga ng niyog. Anong klaseng feelings ba? Anong klaseng feelings? Mga ganito. Ganon, di ba? Gaganda mo yung hagod, di ba? Hindi yung piga ka lang ng piga ng gano'n, hindi. Sabi nga nila, di baling dahan-dahan, basta madiin. Mga gano'n. Yan. Yan. Ganyan, di ba? Oh. Ay nako, magluto ko na lang Kuya Renan ng sagwa. So lalagyan na natin yung kinahid nating santol. I mean blend nating santol sa kawali. Tapos syempre lalagyan natin yung aromatics natin, bawang sibuyas, tapos yung malabnaw na gata. Guys, dalawang gata to ha. Yung isa kakang gata, tapos yung pangalawang gata. And sa mga first time magluluto nito, hindi po advisable na malakas yung apoy guys ha. Kasi tingnan nyo ha, nakita nyo kumukulo agad siya. Yan, kalalagay ko lang dyan guys after 15 seconds. Kasi absorb kasi guys ng santol yung gata. So ang tendency pag malakas yung apoy, masusunog yung ilalim, tapos hindi pa luto yung ibabaw. So, low to medium heat lang mga lodi para maluto siya na maayos tapos hindi naman masunog. So, yun, bago natin lagyan yung kaanggata, tikman natin ng konti kung okay lang ba yung asin niya kasi, di ba, nilagyan natin ng asin kanina nung pinipiga natin. Although hinugasan ko naman, inasin ako pa ng konti ngayon. So, para malaman natin, medyo natakot ako baka nakulangan ako sa paghuhugas nito Goods! Walang problema, hindi siya mahala. Wala pa siyang lasa kahit konti.
Ayun, after like 10 minutes sa low heat mga lodi, ganyan yung itsura niya, di ba? Madali lang naman maluto to guys. So ayan, ilalagay na natin yung ating kakanggata. And baka may magbabalak magtanong dyan guys, hindi ko po alam yung history ng sinantol kung saan to nagsimula, sino una nagluto nito. Ang alam ko lang po kami mga Bicolano, lahat po ng pwedeng gataan, gagataan namin. Basta wag lang yung asawa ni kumpare. May pwede ko i-share sa inyo tungkol sa santol. Alam niyo ba yung English ng santol is cotton fruit? At alam niyo rin ba na yung dahon ng santol is nahahati sa 3 leaflets? Kung mapapansin niyo, isang tangkay ng santol, kala niyo meron 3 dahon. Pero hindi po siya 3 dahon. Isang dahon lang po yun, parang nahati lang talaga sa 3. Wala, nabasa ko lang sa Google yon. Kung syempre mga lodi, lalagyan na natin yung pinakapambihira nating sahog. Sardinas. Ew, sardinas. Joke lang. So and after natin ilagay yung sardinas sa atin sa sahog, maglalagay naman tayo ng asukal mga lodi para medyo matamis siya. Sa mga di pa nakapag-try magluto nito, i-try nyo to guys. Pwede itong pang ulam, masarap to sa mainit na kanin. Tapos normally ang ginagawa ko rito is nilalagay ko sa ref. Tapos ginagawa ko siyang parang bagoong. Kakain ka ng prinitong karne, ganun. Pampatanggal umay. Parang atsara, ganun. Ayun, ang pinakatanong ko lang sa'yo, nakakain ka na ba nito? Kita mo, might not look like much mga lodi, pero sobrang sarap niyan. Sheesh. So tara, tikiman time na. Gutom na ako eh. Oy pre, nakaranas ka na bang santolin? I mean,